Hello mga karisen, I'm back. Sagutin lang natin yung mga nagtatanong kung ano nga ba daw yung sakit ng aking partner. Kaya hindi ako nakapag-upload ng matagal dahil pumunta po tayo sa ospital. Nagbantay po sa kanya dahil yun yung kanyang kahilingan that time. Ang nangyari kasi mga karisen, nagkatubig yung kanyang tiyan, dala ng kanyang atay. Dahil yung atay ay may tama po siya, dala ng kanyang sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Pati yung kidney niya ay 80% ang gumagana yung kidney niya. So thanks God pa rin dahil sabi ng doktor ay madadala pa naman ng gamot at no need na sumabak sa mas malalang processing kung paano gamutin. Napakahirap pala mga kalisen ng kalagayan ng mga pasyente sa hospital at yung mga nurse at mga doktor, hindi rin biro talaga ang kanilang mga ginagawa. Dito ko napatunayan na sobrang hanga ako sa kanila, yung mga doktor at nurse doon sa Tagudin Hospital sa Ilocos Sur. Dahil sobra silang maasikaso sa kanilang mga pasyente, minuminuto, oras-oras nilang chinecheck kung ano yung lagay, kung ano yung pagbabago ng kanilang mga pasyente. At hindi lang matanda, bata, yung kaedad natin, ayan, iba-ibang klaseng sakit ang mga inaasikaso nila sa hospital na yon. Balik tanaw lang tayo mga kalisen sa case ng ating partner. Magaling po talaga siyang uminom ng alak. So, pag magaling kang uminom ng alak, bandang huli, aanihin mo din yung magiging kalabasan at dulot ng pag-inom mo ng alak, lalo na kung sobra. So, pinapaalalahanan ko mga kalisen, yung mga katulad niyang talagang alcoholic, oo, at saka chain smoker kung tutuusin, ayan, Diyos ko, this time talagang tigilan nyo na po yan dahil iba ang magiging kalabasan ng inyong kalusugan. May banta at panganib na dala sa inyong kalusugan. Kaya habang maaga pa, mas maganda itigil nyo na po yan. Hindi madali ang pagtigil ng inyong mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak at sigarilyo. Pero, kaya nyo yan kung disiplinahan nyo ang inyong sarili, unti-untiin nyo. Huwag nyong biglain kasi mayroong nagsasabi dyan, correct me if I'm wrong, na kapag binigla mo naman, hindi daw kaya yung impact ng kanilang katawan. Ewan ko lang kung totoo mga kalisen, pero ganun yung mga naririnig ko, yung mga nakakakwentuhan ko sa hospital nung nandun ako sa hospital. Grabe talaga, mayroon pang mga breast cancer doon sa hospital at saka mga na-dengue, mga kidney totally damaged yung isang pasyente doon. Grabe ang mga pinagdadaanan nila at mayroon ding mga wala nang hindi na pinalad na mabigyan ng tsansa pang mabuhay at talagang namatay na sila doon. Ginawa naman nila lahat ng kanilang best pero talagang sobrang malala na talaga yung kanilang mga kondisyon. Kaya huwag niyong antayin na ganun ang magiging kalabasan ng inyong kalusugan. Kaya sa mga nakakapanood ngayon at nakaka-relate sa nangyari sa aking partner, kung mayroong kanito, kaibigan mo man, partner mo man, asawa mo man, ayan, payuhan nyo na po sila habang maaga pa para tumigil na sa ganyang klaseng bisyo. Dahil kung sa alak, sinusunog mo lang yung pera mo dyan. Yung sigarilyo, sinusunog mo lang yung pera mo dyan. Yung alak, iniinom mo, parang wala lang, pampalipas lang sa oras. Pero wala namang magandang maidudulot sa iyo sa kinabukasan mo. Kaya itigil mo na yung mga kalisen kung gusto mo pang mabuhay. So, yung lagay ng ating partner ngayon, nakuha pa niya sa gamutan. So, thanks God dahil binigyan ng talagang eksaktong gamot na aayon sa kanya at ginamit ng Panginoon yung doktor na yon sa mga gamot na tinitik nila. So, maganda naman yung naging kalabasan at kinabahan talaga kami that time mga kalisen dahil sinabi nila na madadialysis na siya para hindi na kumalat yung infection. Pero, di kalaunan, nag-work naman yung gamot na binigay ng doktor sa kanya. So, unti-unti nang nawala yung kanyang manas. Isa pa na nangyari sa kanya mga kalisen, na infection yung kanyang tainga. Kaya kapag mayroon kayong makati or may pumasok man sa tainga, dahil ako naranasan ko na rin personally,
normal lang talaga masakit, pero as long na kaya nyong i-calm down ang inyong sarili, huwag kayong magpanik, huwag kayong gumamit ng kung ano-ano ang tinutusok nyo sa iyong tainga para hindi magkaroon ng conflict bandang huli gaya ng ating partner na tinusok nila, kinulikot nila ng alambre doon sa kanilang trabaho. So siguro, yung mga katrabaho niya, hindi naman aware that time dahil nasa construction site sila. So kung ano na lang yung nakuha nila doon, hindi naman sila aware, nataranta sila. So kinalikot nila doon, nagsimula ng kanyang, na-trigger yung kanyang infection doon at talagang nagdulot ng malala na magana rin yung kanyang mukha. Hanggang na-trigger, marami na silang na-finding sa kanyang ultrasound, x-ray, ganyan, laboratory. Ayun, lumabas ang mga tama sa kanyang baga, tama ng liver, at saka yung kanyang abdo o tinatawag na gallbladder. So, ayan. So, thanks God dahil nadala pa sa gamot at sana tuloy-tuloy na yung kanyang pag-heal, paggaling, at talagang pinayuhan na ng doktor na kung gusto pa niya mabuhay, itigil na niya 100% yung kanyang bisyo na alak at pag-iinom dahil delikado daw sa kanyang lagay kapag hindi maagapan. So ayan, lahat pangalagahan natin ang ating mga kalusugan, mga karisen, para hindi tayo magsisi sa bandang huli. At gusto ko lang ipakita guys kung ano ang naging itsura nung time na nandun siya sa hospital. Ayan po siya. Ganyan kalala yung kanyang tiyan, lumaki, parang buntis. At ngayon, umukay naman na siya mga kalisen. At maraming salamat po sa inyong pag-pray. Salamat sa mga nag-PM sa akin. Ayan, yung mga nakakaintindi. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na kay Bossing dahil pinayagan nila po ako na umalis kahit hindi sana talaga aalis, pero yung case na yon, yung emergency na yon ay talagang pwersahan tayong umalis pansamantala kasi talagang kailangan talaga. Yun nga, may mga bagay na hindi nating inaasahan mga kalisen, pero tama po kayo, tuloy lang ang laban at huwag kalimutan magdasal. Again, maraming salamat mga kalisen sa ating mga kalisteners doon sa ospital sa Tagudin, Ilocos Sur District Hospital, Tagudin Branch. Ayan mga kalisen, sa mga doktor at saka nurse dyan, saludo po ako sa inyong lahat. Naway marami pa kayong matulungan at mapagaling na pasyente. God bless us all. Thank you so much mga kalisen. Bye! See you again on my next vlog.